Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 14, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balita A to Z. Engrandeng homecoming para sa mga bayaning atleta. Two-time gold medalist Carlos Yulo at iba pang Pinoy Olympians mainit na sinalubong ng mga Pinoy sa parada sa Maynila. Sinibak na Bamban Mayor Alice Go, kinasuhan ng tax evasion ng BIR. Councilor Eranio Timbang nanumpa na bilang acting mayor ng Bamban. Trapiko sa Welcome Rotonda nagbara dahil sa tigil pasada. Pero transport groups na Manibela at Piston hinarang ng mga pulis. Kaliwat ka ng meat inspection, isinagawa ng Bureau of Animal Industry laban sa African Swine Fever. Wow! 32 million pesos worth na bagong kondo ni Carlos Yulo ipinasilip. At sa balitang showbiz, red carpet premiere ng movie ni na Joshua Garcia at Julia Barreto na Unhappy for You dinagsak ng fans. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi alintana ng marami ang init, makita lang ng maraming supporters ang mga Olympians sa kanilang Grand Homecoming Parade sa Maynila. Nasilayan ng marami ang mga itinuturing na mga bagong bayani ng bayan sa larangan ng palakasan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Malalakas na hiyawan, masasayang kawayan, at malafiestang selebrasyon. Yan ang mga eksena sa Engrandeng Homecoming Parade ngayong Miyerkules sa Maynila para sa mga atletang Pinoy na namayagpag sa Paris Olympics. Mga teachers, mga estudyante, residente, at maging office workers na bumaba pa talaga mula sa kanilang mga opisina. Kasing init ng panahon ang pagsalubong ng mga supporters na hindi alintana ang katirikan ng araw. Pero sulit naman dahil all smiles ang mga atleta, lalo na si two-time gold medalist na si Carlos Yulo para sa mga Manileño. Namamahagi rin sila ng mga t-shirts na may pirma nila. Tumigil din sa harap ng bantayog ni Rizal ang float lula ng mga binansagang ngayong modern day heroes para magbigay pugay sa pambansang bayani. Pasado alas 4:30 na nagsimula ang parada pero game na game at puno pa rin ng energy ang mga supporter. Sa aming mga PE teacher, kasi mostly sa amin nagko-coach din, so pwede namin siyang gawing inspiration sa mga athlete namin na magpursige din so that may represent nila yung country natin at makapag-uwi din ng gold medal. Na-inspired sa kanya dahil po sa dami po ng pagsubok at na dinanas niya po nitong mga nakaraang taon is nagawa niya pa rin po ang kanyang best. Bumuhos din ang iba't ibang emosyon matapos dumaan ang float ng mga atleta. Bakit po? Parang nagiging emotional tayo. Kasi first time sa atin na naman tayo ng gold medal. Kaya be proud talaga sa kanya. Samantala, enjoy na enjoy din ang kalukalike ni Kaloy na si Carlos Yulo na todo kaway at tawag din sa mga atleta. Hindi niya po alam na nandito ako and sana po talaga mag-meet kami ni Kaloy kasi pangarap ko po makamit ng isang Olympian and idol na idol ko po talaga. Nagtapos ang Grand Homecoming Parade sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan sila binati ng nasa halos 7,000 taga-suporta. Ang Paris Olympics ang kasalukuyang pinakamatagumpay na Olympic campaign ng Pilipinas sa kasaysayan ng palaro. Kaya naman, hangad ng buong sambayan ng Pilipino na patuloy na mamamayagpag ang husay at dedikasyon ng mga atletang Pinoy sa international sports competition. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, iginawa ni House Speaker Martin Romualdez ang congressional medals at cash gifts sa mga atleta na lumaban sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga nabigyan ng parangal na dumalo sa seremonya ay sina Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas. Sinabi ni Romualdez na handa nilang repasuhin ang Republic Act 10699 o ang National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentives Act
para mas mapalakas pa ang tulong at suporta sa mga manlalaro sa buong bansa. Samantala, umabot na sa halos 14 million pesos ang kabuuang halaga ng cash incentives na nakuha ni Yulo mula pa lamang sa Kamara. We will conduct a review of our legislation, among others, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para may bibigay ng suporta at tulong po sa lahat ng mga atleta natin. Nagsampa ng kasong tax evasion ng ilang kawani ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban kay dismissed Mayor Alice Go dahil sa pagbebenta nito umano ng shares sa Baofu Land Development Incorporated kahit hindi pa bayad ang tax nito. Hindi naman na naghain ng whole departure order sa Bureau of Immigration and Justice Department dahil naniniwala raw ito na hindi ito makakaalis ng bansa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagtungo sa Department of Justice ang ilang mga kawani ng Bureau of Internal Revenue sa pangunguna ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. para magsampa ng kasong tax evasion laban sa tinanggal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Hindi raw kasi ito bayad ng buwis sa mga ari-ariang ibinenta. Nagsampa tayo ng kasong tax evasion laban kay Alice Go at kay Carion at itong Jack Uy. Ito ay may kinalaman dun sa Baofu na corporation dahil kasi nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito. Nag-ugat ang kaso dahil sa pagbebenta nito umano ng shares sa Baofu Land Development Incorporated kahit na hindi pa bayad ang tax nito. Hindi lang si Go ang kinasuhan kundi ang iba pang dalawang opisyal ng Baofu. Ito pa lang yung kauna-unahang sinampa natin. Ang amount nito ay yung tax niyan kasi maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya nga binenta, kaya ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Maliit lang umano ang naging buwis ng kanyang 2.5 million shares dahil ibinenta lamang niya ito sa halagang piso kada share. Based on documents, mababa talaga ang pagkakabenta ng shares at mukhang siyempre hindi masyadong tugma doon sa properties na pagmamay-ari ng Baofu Corporation. Kaya yan din ang isa pang aspeto na tinitingnan natin sa aming audit and investigation. Gayunpaman, bukod sa multa, posible ring makulong si Go. Pagka nadagdagan ng kaso, mas mahirap ang buhay. Diba? Ganun lang naman yun eh. The BIR has the basis to file. I am sure of that. They will not file a case that has no basis. But it will be the job of the law enforcement agencies to connect everything so that it will become one whole narrative that is connected when the cases are filed. May nauna na ring naisampang criminal case laban kay Go, kabilang na ang kasong qualified human trafficking. The case is submitted for resolution for some of the respondents, but some of the other respondents still have time to file their own counter affidavit, so the case continues. Bagamat patong-patong na ang kasong kinakaharap ni Go, hindi na umano naghain ng whole departure order ang DOJ laban sa kanya. We don't file PHDO anymore. We just settled for the elbow with the elbow now, and we are at the same time there's already an outstanding warrant of arrest for Mayor Alice Go, and finally she can't really travel abroad because she needs a travel authority from the Secretary of Interior and Local Government. Tiniyak naman ng DOJ na hindi ito makalalabas ng bansa dahil hahanapan ito ng kaukulang dokumento katulad ng travel authority bilang dati siyang opisyal ng gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ilang oras nagbara ang trapiko sa Welcome Rotonda nitong umaga dahil sa tigil pasada ng transport groups Manibela at Piston. Pero hindi pinayagan ng mga pulis ang mga rallyista na tumulak patungong Malacanang. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Sumalubong sa transport group na Manibela at Piston ang hanay ng mga pulis sa Welcome Rotonda nitong umaga. Dito sana sisimulan ang marcha bilang bahagi ng 3-day transport strike mula Welcome Rotonda pa Menjola sa Maynila. Ito'y para kalampagin ang administrasyon para tutulan ang PUV Modernization Program. So basta sinasabi lang nila hanggang dito na lang kayo. So walang malinaw na sagot sa atin ang mga kapulisan kung bakit ayaw tayong padaanin.
Pero wala nang nagawa ang transport groups lalo't hindi naprubahan ng Manila LGU ang permit para makapag-rally. Dito na lang sila sa border ng Welcome Rotonda sa Quezon City at Espanya sa Maynila nagsagawa ng programa ang transport group na Manibela at Piston matapos ngang harangin sila ng mga puwersa ng kapulisan at doon din sa bahaging iyon ng daan papunta sa Menjola nakaharang na itong puwersa rin ng kapulisan at ng Bureau of Fire Protection. Kaya't dismayado ang transport groups. Talagang hindi patas at kumikiling lamang sa mga kanilang kung sino ang mga sipsip at balimbing sa gobyerno, yun lamang ang pinapaboran ng gobyerno din. Pero tayo na gusto nating ipaabot sa Pangulo, sa administrasyon, yung kahingian natin, ayaw tayong padiretsuhin sa Malacanang. Makailang beses na nanindigan ng Pangulo at Department of Transportation na tuloy ang implementasyon ng PUV modernization sa kabila ng hirit na temporary suspension ng Senado para mapag-aralan pa ang programa. Talagang labanan to ng gitgitan kasi yung mismo yung LTFRB nakaposisyon na doon sa isang posisyon, ayaw na niyang tingnan yung iba pang mga kumikilos at humihingi ng paghaharap. Nauna nang minalit na MMDA ang 3-day transport strike. Gayunman, ilang oras na nabara ang kahabaan ng Welcome Rotonda ng mga traditional jeepneys na lumahok sa Tigil Pasada. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinimulan ngayong araw ng Miyerkules ng Office of the Vice President ang libreng sakay sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon kay PTEC spokesperson Jason Salvador, isang OVP bus ang bibiyahe mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bibiyahe ang bus mula PTEX Gate 6, Panay, Cavite at vice versa. May libre din itong Wi-Fi at TV sa loob. Ayon naman kay OVP Director for Operations Norman Baloro, nagkataon lang na sabay ang libreng sakay sa pagsisimula ng 3 araw na tigil pasada ng Piston at Manibela. Inaasahan namang ilulunsad din sa Visayas ang libreng sakay ng OVP. Rest assured naman din na ang purpose po ng aming OVP libreng sakay ay makatulong sa mga tao, lalo na mga commuters, na halos yung pamasahe nila ay talagang beneficial para sa kanila, na makasave din sila para sa kanilang pamilya. Very timely rin yung operational hours ng libreng sakay natin, kasi alam naman natin ito yung peak hours ng mga kababayan nating commuters na nanggagaling sa Cavite na namamasukan dito sa Metro Manila. Balik training na agad si Pinoy pole vault champ EJ Obiena matapos ang kanyang 4th place finish sa katatapos na Paris Olympics. Sa online post ni Obiena, nagpapasalamat siya sa suportang ibinigay sa kanya ng bawat Pilipino nang sumabak siya sa Olympics sa kabila ng hindi niya pagkakasungkit sa medalya. Dagdag ni Obiena, magbabalik siya sa international gaming stage para iwagayway muli ang bandera ng Pilipinas. Sa huli, tiniyak ni Obiena sa Pinoy fans na #NotDoneYet. Kaya naman, laban lang, EJ! Abangan sa aming pagbabalik, Bureau of Animal Industry nagsagawa ng sunod-sunod na meat inspection para iwas African swine fever. At 3-bedroom condo ni two-time Olympic champion Carlos Yulo sa Taguig City. Ipinasilip na ang updated na listahan ng kanyang incentives. Alamin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kaliwat kanan ang meat inspection ng Bureau of Animal Industry ngayong araw upang maiwasan ang pagkalat pa ng African swine fever sa mga alagang baboy. Pero sa kabila ng paghihigpit, ayon sa Department of Agriculture, hindi pa kailangang magdeklara ng nationwide state of calamity dahil sa ASF. May balitang A to Z si Ian Maghanoy.
Nagkasana ang Bureau of Animal Industry ng animal inspection sa 9 na checkpoints sa Quezon City, Valenzuela City, Batangas, Laguna at Cavite upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng African Swine Fever o ASF. Ito'y matapos magdeklara ang Batangas ng state of calamity dahil sa pagkalat ng naturang sakit sa mga alagang baboy. Sa tinaguriang lechon capital sa La Loma, Quezon City, 24/7 ang meat inspection. Pag wala po sa amin i-present, ino-hold lang po muna namin. Binibigyan namin sila ng 24 hours para i-produce po yung permit. Then pag once po na walang may produce na permit, antimano po, diretso confiscation na po, i-condemn po. Kaya ang maglelechon na si Aling Cora, maingat sa pinagkukunang supplier. Meron lugar na talagang may sakit, hindi kami kumukuha doon. May nagdadala talaga sa amin na may in-inspeksyon. Sa Tandang-Sora, Quezon City, hindi lang karneng baboy ang pinapara ng quarantine officers. Kasama ring inuusisa ang mga perishable goods delivery truck na naglalaman ng karne ng baka, kambing at manok, livestock man o frozen. Yan ay upang masigurong hindi botsa o kaya ay may sakit ang mga ibinabiyahing karne. Kung kailangan, wala naman po tayo magkakompleto naman po naman kasi kami ng papeles. Ugali po kasi nang dinidelivery namin, inihingi po kasi yung shipping permit. At kung walang maipresentang permit at lalo na kung peke ang dokumento ayon sa ahensya, especially yung mga live animals, yung mga baboy, kung may mga nagsushow na ng mga clinical signs, automatic na po yun na isa-subject for disposal or condemnation. Sa kabila ng banta ng ASF, tutol ang Department of Agriculture sa suhestyon ng AGA Party List na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Sa halip, ipinauubaya ng ahensya ang deklarasyon sa mga lokalidad. We do not recommend yung national declaration of state of emergency due to ASF kasi hindi naman buong bansa apektado. Samantala, inaasahan na rin sa Biyernes ang pagdating ng nasa 10,000 dose ng ASF vaccine. Hindi bultuhan. Ibig sabihin hindi yung 600,000 doses ay sabay-sabay na ituturok, di ba? So, by phase siya, unti-unti. Sa ngayon, ayon sa DA, hindi pa naman daw tumataas ang presyo ng karneng baboy dahil sa banta ng ASF. Sasapat rin daw ang supply ng baboy hanggang Pasko dahil sa Hog Repopulation Program. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nanindigan ng National Economic and Development Authority na hindi na maituturing na food poor ang 64 pesos para sa 3 beses na pagkain sa isang araw. Ayon kay NEDA Chief Arsenio Balisacan, tumas na nga ang halaga mula 2021 na ang threshold na 64 pesos kada araw para sa 3 kainan o humigit kumulang 20 pesos kada kain kada tao. Kumpara daw yan sa 55 pesos kada araw lang noon. Adjusted na ang datos na ito base sa inflation at sapat na raw umano ito, lalo na sa mga low-income na pamilya. Aminado naman si Balisacan na kailangan nilang muling bisitahin ang kanilang mga datos. Iginigiit naman ng mga senador na kinakailangan ayusin ang poverty threshold dahil hindi na umano ito angkop sa ngayon. Ilang linggo matapos lumubog ang motor tanker na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan, sinimulan na ang initial siphoning operations para malaman ang flow rate ng tumagas na langis. Ayon sa Philippine Coast Guard, sinimulan ng paghigop matapos maisara ang 24 na valve ng barko. Aabot sa 1.4 million na litro ng industrial fuel ang tumagas matapos ang insidente. Masa naman ang mga mangingisdang apektado ng oil spill na mabigyan sila ng tulong mula sa insurance company ng naturang vessel. Ipinag-utos na ni PNP Chief General Romel Marbil ang agarang pagsusuri sa polisiya ng ahensya pagdating sa anti-drug operations na may kinalaman sa karapatang pantao. Ayon kay Marbil, ito'y para magkaroon ng recalibrated approach ng PNP laban sa iligal na droga. Pangungunahan naman ang pagrerepaso ng polisiya ng Office of the Deputy Chief, PNP for Operations at iba pang sangay ng ahensya.
Nagbukas na ng mga karagdagang ward ang San Lazaro Hospital para tugunan ang dumaraming kaso ng leptospirosis sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Ronjan Solante, hindi na naman bago ang ganitong hakbang, lalo't inaasahan ang pagtaas ng bilang ng kaso ng naturang sakit sa panahon ng tag-ulan. Maalalang maging sa NKTI, ginawa ng pansamantalang ward ang kanilang gymnasium para sa mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Talagang pinaghandaan na namin to kasi ilang outbreak na to, no, or surge ng leptospirosis na nadaanan natin, no? Ever since yung 2012 yung Habagat at saka yung Ondoy. So at least alam na namin kung ano ang gagawin. Wow na wow! Ipinasilip na ang 3-bedroom condo ni two-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo sa Taguig City. Naganap ang mismong turnover matapos pumunta si Yulo sa House of Representatives para naman sa paggawad ng kanyang incentives awards. Ano-ano pa kaya ang matatanggap ng ating Golden Boy? Updated na ba ang listahan? Alamin sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Winner na winner talaga ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Edriel Yulo sa ipinasilip na 3-bedroom condo unit ni Kaloy sa McKinley Hills sa Taguig City. Makikita ang napaka-cozy at very stylish design ng kanyang bagong tutuluyan. Deserve na deserve talaga ni Kaloy ang tagumpay dahil isang 100 square meter na fully furnished unit lang naman ang bago niyang condo mula sa Mega World. May kasama na rin itong complete set of appliances at custom-made na coffee table na nahahawig sa kanyang gold medal. Nagkakahalaga lang naman ito ng 32 million pesos. Maliban dyan ay nakatanggap din si Kaloy ng 3 million pesos incentive mula sa Mega World. Samantala, tiyak na ma-enjoy ni Kaloy ang kanyang trip on air, anytime, anywhere. Dahil may 150 pesos worth of mabuhay miles annually for life din siya mula naman sa Philippine Airlines. Sa kabuuan, hindi naman bababa sa 50 million pesos ang cash incentive at rewards na matatanggap ng ating Golden Boy mula sa gobyerno, kasunod ng pagkapanalo ng 2 gold medal sa Paris Olympics 2024. Para sa balitang A to Z Sports, Lane Garcia. Susunod, Angeline Quinto, nagsilang na ng kanyang second baby. At pelikulang Unhappy for You ng Josh Lia, palabas na sa mga sinehan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nanganak na sa kanyang pangalawang baby, ang singer-actress na si Angeline Quinto. At fans solid na sinuportahan ang red carpet premiere ng Unhappy for You ni Joshua Garcia at Julia Barreto. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. From first baby boy, now it's a healthy baby girl. Nagsilang ng panibagong baby ang kapamilya actress and singer na si Angeline Quinto ngayong Miyerkules, August 14 sa St. Luke's BGC sa Taguig City. Sa Instagram story ni Angeline, kumpirmado nga na a family of 4 na sila, kasama ang asawa niyang si Non-Rev. Pinangalanan nila ang newest baby na Azina Sylvia Dakina. Maliban dyan ay naglabas rin ng photo ang Creative Den Talent Management ng latest photo ni Angeline kung saan makikita na nasa kanyang dibdib ang kanyang bagong silang na anak. Matatanda ang ipinanganak ang panganay ni Angeline at Non-Rev na si Silvo noong April 27, 2002. Habang nito lamang nakaraang April 25, ikinasal si Angeline sa Quiapo Church. Congratulations, Angeline, and welcome to the world, baby Azina! Nakabili na ba kayo ng ticket? Abay, palabas na sa cinemas nationwide ang most awaited comeback movie ng dating magkasintahang Julia Barreto at Joshua Garcia na Unhappy for You.
Sa movie premiere nitong Martes, mainit ang suporta ng mga fan para sa Josh Lia tandem. Hindi rin mawawala ang pagrampa ng mga cast sa red carpet na talaga namang inabangan ng lahat. Isang romance drama film ang Unhappy for You sa direksyon ni Peterson Vargas. Mapapanood na simula ngayong Miyerkules ang Unhappy for You in cinemas nationwide. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kasama ng ine-enjoy nating moment sa ating buhay ay ang pag-upload sa My Day ng kahit anong latest o ganap sa atin. Ang isang ito, biniro ang ina at tila kabisado pati maging text na ilalagay sa kanyang post. Nanay kong magma-My Day, tapos sasabi, thank you, Lord. Thank you for the love God loves. Thank you, Lord naman talaga. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang statesman at nagsilbing unang presidente ng South Africa na si Nelson Mandela. Ayon kay Mandela, kaya ng sports na baguhin ang mundo. May kapangyarihan itong pagkaisahin ang mga tao hanggang sa pinakamaliit na paraan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!